Blessed afternoon po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. So, kung tayo po may Biblia, let us open our Bible in the Gospel of Jesus Christ according to St. Luke, chapter 16, verse 19 to 31. Ito po, it's all about the Lazarus and the rich man. Sabi po dito, Jesus said to his disciple, there was a rich man who dressed in purple garments and fine linen, and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill of the crops that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried. And from the nether world, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames. Abraham replied, My child, remember that you received what was good during your lifetime, while Lazarus likewise received what was bad. But now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you are a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours, or from your side to ours. He said, Then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that they may warn them, lest they too come to this place of torment. But Abraham replied, They have Moses and the prophets, let them listen to me. He said, Oh, no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Then Abraham said, If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Let us glorify the name of the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin sa Lord. Amen. So sa oras na ito, mga kapatid, let's all be seated. Amen. No? So medyo short po yung time natin because we need to end ang gawain 4 o'clock. So we will just simplify our gospel today. No? So dito, mga kapatid, yung gospel po natin, it's all about Lazarus and the rich man. Amen? So, hindi na ako magtatanong kung sino po yung mayaman sa atin. No? Dahil lahat naman ng mga anak ni Yahweh Shaddai, tayo po ay mayayaman. Hindi man sa material na mga bagay, but we are rich in love. Diba? Marami tayong kaibigan, friends. Diba? Mayaman tayo sa pag-ibig, mayaman tayo sa kaibigan, mayaman tayo sa... Saan pa? Saan pa? Saan pa tayo mayaman? Mayaman sa pagmamahal. Basta, yun na yung brand. No? So, dito, mga kapatid, yung pag-aaralan natin is yung the truth in life. No? Yung katotohanan sa buhay. Pag sinabi nating truth, mga kapatid, it's always truth and false. Diba? True or false, o truth or kasinungalingan, di ba? Lies. Alam niyo, sa buhay natin, mga kapatid, as a Christian, as a believer of Christ, napakalaga that we live in truth. Amen. Pag sinabi mo kasi, if you live in truth, mga kapatid, katumbas po niyan ng buhay po natin. Amen? Ang equivalent of telling the truth is your life. Diba? Kapag yung sinasabi mo, if you say something true, mga kapatid, and hindi sa equivalent ng life mo,
it means hindi totoo yun. Half truth, half lies. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag totoo yung sinasabi mo, kaya mong tumayo sa harapan ng tao. Kaya mong ibuwis yung buhay mo because you believe what you are saying and what is your stand for is truth. Is true. Diba? Kasi kung hindi mo kayang tayuan yung isang bagay, ibig sabihin, even you are confused. Even you, mga kapatid, meron kang doubt. Kaya hindi mo siya matayuan. But if you believe in yourself, what you are doing, mga kapatid, is true, at totoo, mga kapatid, kaya mo yang tayuan. That's why even the disciple, even the saints, even mga kapatid, yung mga apostle, they died for Christ. Why? Because they believe what they are doing, mga kapatid, ito yung tama. Alam nila na ang kanilang sinasabi, what they are preaching, proclaiming, mga kapatid, it is the Word of God. That's why even death, mga kapatid, even persecution, even circumstances, kaya nilang harapin yon because they believe na ang kanilang ginagawa ay totoo. Amen. Yan ang buhay natin, mga kapatid, because it's hard to live in lies. Mahirap mabuhay nang puno tayo ng kasinungalingan. Amen. Yes, some people, you can lie to other people, but not all people, mga kapatid, kaya mong pasinungalingan. Especially si Lord. Amen? Amen. Alam niyo po, ang isang taong sinungaling, darating time will come, kahit ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo na alam kung ano ang totoo at ano ang hindi. If you live in lies, mga kapatid, time will come, you can't even determine which is right and what is wrong na. Kasi bakit? Ganun na eh. Amen. So dito, mga kapatid, the truth in life, mga kapatid, lahat tayo, we all die. Lahat tayo mamamatay. It's a matter of time. Di ba? Lahat tayo mamamatay. We cannot escape, mga kapatid, na tayong lahat po mamamatay. Kaya nga pinatutuo ko ng last Saturday, mga kapatid, no? We about to go to my outreach sa Oakville. Pero yung car ko, mga kapatid, nasira. Yung tie rod niya, sa harapan pa naman. Could you imagine, mga kapatid, kung nag-travel kami with my family, the whole family, going to outreach sa my Oakville, at it happens, mga kapatid, dun sa highway. Diba? But thanks God, mga kapatid, because God is faithful sa kanyang pangako. The truth is, mga kapatid, na ang tao, sabi ng salita ng Diyos, iingatan ko ang sinumang tapat sa akin. Even though, mga kapatid, may mga hindi tayo, wala namang perfecto sa atin eh. No ba? Kahit nga si perfecto, hindi rin perfecto eh. Di ba? Lahat tayo may mga pagkukulang sa Diyos. But thanks God, mga kapatid, isa sa katotohanan sa buhay po natin, na kapag inilaan natin yung buhay natin sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. All of us will die. Lahat tayo mamamatay. Bakit ang tao ay mamamatay? Because that's the consequence of our sin. Nang nag-disobey si Adam and Eve, mga kapatid, because they choose na hindi makinig sa Diyos at mas pinili nila, ang pinakinggan nila ang bulong ni Satanas. Anong nangyari? They commit sin against God. That's why the Bible says in Romans chapter 3, verse 23, we know, sabi doon, lahat tayo ay nagkasala. We know all people sin and come short to the glory of the Lord. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang exempted, mga kapatid. Lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya tayo ay nawala sa presensya ng Panginoon. Yung relationship na putol. We die. And ang kamatayan, mga kapatid, ito yung ebidensya. This is the consequence ng kasalanan. Kaya tayong tao, the truth sa buhay ng tao, we live physical and spiritual. That's why the Bible says in Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live in bread alone,
but in every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin, tayong lahat, hindi lang tayo nabubuhay sa physical, kundi tayong lahat ay nabubuhay din sa spiritual. Pero ang tanong lang dyan mga kapatid, kung ang ating spiritual bang buhay sa Diyos ay buhay at hindi patay. Amen. Amen. Yung physical natin, bakit ba ang tao ay nagkakasala? Sa pinakasimple lang na analogy mga kapatid, bakit ba ang tao kumakain? Kasi nagugutom. Kasi nagugutom? Para ano? Pawiin ang gutom. At siyempre, hindi lang pwede yung kain ka ng kain. Kailangan yung kinakain mo rin ay masustansya. No? Hindi puro junk foods. Kasi kung puro junk foods, mga kapatid, basura yung kinakain mo. Di ba? It's not healthy. Amen. Instead nga maglong ang life mo, baka ma-shorten. No? Amen po ba? So dito mga kapatid, ibig sabihin, ang tao ay kailangan kumain para yung immune system natin ay magano yung immune system natin? Lumakas. No? To strengthen mga kapatid yung immune system natin. Kasi yung immune system natin, ito yung defense ng katawan natin mga kapatid to para nga maging shield natin, protection natin sa anumang uri ng karamdaman, ng sakit. Di ba? Pag weak ang immune system mo mga kapatid, madali kang kapitan ng karamdaman. Pero kapag ang immune system mo mga kapatid ay malakas, ang mangyayari lang sa'yo, sipon-sipon lang. Yan. Yeah, kung magkasakit ka man, medyo sipon-sipon lang. So ano ibig sabihin? Ang ibig lang kasi sabihin, pag malakas yung immune system mo, depende kasi yan sa kinakain mo. That's why mga kapatid, sa ating buhay, paglilingkod sa Panginoon, tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Diba? We attend Mass, tayo ay nagre-receive ng body of Christ, mga kapatid. So kasi dito mo tayo ay lumalakas, not only our physical, but yung spiritual nating buhay. Kapag tayo ay hindi ka kumain physically, manghihina yung katawan mo. The same thing in spiritual, mga kapatid. Kapag wala ka ng time sa pakikinig ng salita ng Diyos, if you have no more time, mga kapatid, sa pag-attend ng mga banal na misa, sa pakikinig ng salita ng Diyos, you have no time to pray kay Lord, wala ka ng time magpuri sa Panginoon, that's the time, mga kapatid, na nanghihina yung spiritual po nating buhay. At yung lumalakas sa atin, yung ating physical na katawan. Kaya nga sabi ni Pablo, gusto alam ko yung tama, pero bakit yung mali ang nagagawa ko? Kasi bakit? Kasi mas malakas yung physical mo kaysa sa spiritual mo. At ang sabi ng Bible in Romans chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang patay na tao, kahit sigawan mo yan, wala na. Yeah, patay na eh. At sampalin mo yan, di nalalaban eh. Kasi pag lumaban pa yan, ibig sabihin, buhay pa yan. Di ba? No, pag sinampal mo, bina ka rin sinampal. Ibig sabihin, buhay pa yan. Di ba? Pero ang Bible nagsasabi na kailangan natin mamatay sa physical para mabuhay tayo sa spiritual. Ganun talaga mga kapatid eh. Sa buhay natin, bilang nag-serve sa Panginoon, lahat ng bagay may purpose po yan. Minsan may mga taong darating sa iyo na mas mayabang pa sa iyo. Bakit? Para makita mo yung sarili mo, makita natin ang sarili natin. Na makikita natin, hindi pala maganda pag sobra ka ng yabang, no? Kasi bakit ikaw mismo nababanas eh. Di ba? Ano ibig sabihin? Kung ikaw mismo, negative yung reaction mo, pag ang tao ay mayabang, magiging salamin mo eh. Minsan, darating ang time, makakasumpong ka rin ng katapat mo. Amen. Di ba? Para makita mo yung sarili natin, makita natin sarili natin. Na minsan pala mga kapatid, akala natin ito yung tama, ito yung mabuti. Pero mga kapatid, we need to die sa ating mga desire, worldly desire sa bundong ito. Para i-gain natin yung buhay na walang hanggan.
Kaya may kita natin yung physical natin, minsan ito yung masyado nating pinahahalagahan sa buhay natin. Hindi ka makalabas-labas ng bahay kung hindi ka naka-makeup, kung hindi ka nakatodo pormada. Diba? Pero hindi naman yun eh. Sabi nga mga kapatid, ang pinakamahalaga sa Diyos is yung ano yung nasa puso natin. Diba? Kaya nga sabi doon mga kapatid, nabubuhay tayo hindi lang sa physical, we live also in spiritual. Kaya makikita natin mga kapatid, yung mga tao minsan hindi nila maunawaan. Kaya sabi ko, pag ang tao patay spiritual, kahit anong sigaw mo dyan, hindi na yung makaririnig, sabi ko nga, sampalin mo yan, hindi na magre-react. Minsan may mga ganun tao na parang nandyan lang, nakikinig, pero diba? Wala lang. Diba? Kasi bakit? Parang nagbabounce. Alam niyo, pag ang tao hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos, nandyan lang yan, pero yung salita ng Diyos, nagbabounce lang. No? Kaya abutin man ng 10 years, 20 years, 30 years, mga kapatid, yung ulo lang, naging marunong lang, naging matalino lang. But yung puso niyan, alam niyo mga kapatid, sabi nga, may ginawa silang experiment, no? Ang ginawa nilang experiment, yung coffee, egg, tsaka yung patola. Patola. Yung egg, yung coffee, tsaka yung patola, binoiled nila sa water, no? Yung kumukulong tubig. So una, yung patola, matigas siya, pero nang nilublob doon sa kumukulong tubig, malambot. Minsan may mga ganun tao, di ba? Kala mo, ang tatag-tatag sa paglilingkod. No? Talagang sabi mo, itong si brother na ito, itong si sister na ito, kahit ano mga persecution yan, hindi na matitinag yan. May mga ganun no? Alam niyo, sa paglilingkod, madali lang magkunwaring malakas Di ba? Yung marami ka lang alam sa Bible, si Brother Ronald, well-versed sa Bible. No? Siya, walking Bible. Diba? Madali lang Pero minsan, pag dumaranas na sa mga circumstances ng buhay, minsan maano tayo Diba? Tayo kasi katulad tayo ni Peter sometimes Lord, hindi ko papayagan, Lord. Nahulihin ka, nadakpin ka. Malakas lang kasi ang loob kasi wala pa. Pero nandun na, nasaan na siya? Nagtago na. Alam niyo minsan sa buhay natin sa paglilingkod, be aware kung anong lumalabas sa bibig natin. You will be tested according whatever words that comes out from your lips. Diyan naman tayo sinusubok Kaya maganda sa gawain yung tahimik ka lang. Kasi the more ka na nagsasabi ng mga bagay, the more ka na nag-i-invite. Kasi parang inaano mo yung parang yung demonyo, sabi ng demonyo, maniwala ako. Subukan nga natin. Sabi, ano mang mangyari? Maglilingkod tayo mga kapatid! Ano mang mangyari? Minsan malakas pa mag-encourage. Sister, alam mo yung problema mo, lit-lit lang yan. Tagal-tagal mo na sa gawain Diba? Minsan mag-ganon no? Pero nang siya na, yung dumanas ng pinagdaraanan ng sister, nasaan na? No? Kung sa text pa, where na you? I'm still here. Totoo po yan mga kapatid. Alam niyo, the more kasi tayo maraming sinasabi, the more we attract yung mga challenges sa buhay natin. Kaya nga sinasabi ko sa mga yung sa may Friday group, yung bago sila mag-anniversary. Sabi ko nga, kapag naglingkod ka sa Panginoon, parang ganito yan. Kunyari, nag-drawing ka. Sinabi mo, palagi naman ito yung example, di ba? Sabi mo, ako mahusay akong mag-drawing. Mahusay akong mag-drawing. If you say that you're good, mga kapatid, ang tao, they expect na talagang magaling ka mag-drawing. Alam nyo, sino ngayon na nagbigay ng pressure sa iyo? Ikaw mismo You are the one who give pressure to yourself.
Bakit? Kasi sinabi mo, mahusay ka mag-drawing eh. Then people, they expect mga kapatid na mahusay ka mag-drawing. Eh, nag-drawing ka ngayon. Eh, mas maganda pa yung drawing ng anak mo. O, di ba? O kaya sasabihin mo, I'm a good cook. No? Kung saan, sabi mo sa Pilipinas, kung saan yung mga piyesta, they always call me to cook for them. Sabi mo, mahusay ka pala magluto. Oh. Eh dahil nagsabi ka mahusay ka magluto, then people, they expect that you are really a good cook. Sino nagbigay ng pressure sa iyo? Yung tao na nakarinig na sinabi mo, those people who heard what you say, o ikaw mismo sa sarili mo? Sino nagbibigay ng pressure sa atin? Sarili natin. Eh kung wala kang sinabi na mahusay ka magluto, kunyari nag-drawing ka, ang pangit drawing mo, o kaya nagluto ka, ang pangit ng luto mo, hindi masarap. Tapos sasabihin ng tao, di ka man pala masarap magluto, di ka naman pala mahusay mag-drawing. O ano ang defense mo? Sasabihin mo lang naman may sinabi ba ako? Diba? May sinabi ba ako mahusay ako magluto? May sinabi ba ako? Diba? Wala naman ako sinabi So may kita niyo yung difference. May kita niyo yung difference. Kaya sa paglilingkod mga kapatid, we cannot, i-confirm mo yung sarili mo sa paglilingkod sa ng ibang tao. Diba? Mahirap yun. Kasi minsan yung nagiging standard ng paglilingkod minsan, naka-base na sa buhay ng kapwa natin. Hindi ganun mga kapatid. Kaya napakahalaga sa ating buhay mga kapatid, personal kasi yan No? Yung personal nating relasyon yan sa Panginoon. Kaya nga sinasabi dito mga kapatid, lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay namatay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang sabi doon, ang buhay na walang hanggan, ito yung bigay ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kaya nga tayo na naglilingkod sa Panginoon, masasabi natin na kahit nandito pa lang tayo sa lupa, we enjoy yung experience ng langit. Amen. Kasi kahit ano man yung sitwasyon ng buhay natin, payapa tayo. Amen. Diba? Amen. Yung every evening mga kapatid, nakakatulog ka ng mahimbing. Diba? With matching sound effect. Diba? Diba? Payapang-payapa ka, talaga namang na-relax yung buhay mo. Diba? Alam niyo mga kapatid, ano yan Yun ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Ikalawa mga kapatid, yung isa sa katotohanan na ipinapakita dito mga kapatid, yung status is, yung mga bagay sa mundong ito. Tandaan natin, ang lahat ng bagay sa mundong ito, it's only temporary. Amen. Temporary lang yung mga bagay dito, sa mundong ito. Minsan mga kapatid, alam mo, sa totoo lang, di ba, before tayo pumunta dito sa Canada, we expect too much. No? We expect too much. Before we came here in Canada, we expect too much. No? Sabi mo, magkano ang sweldo per hour? Sa Pilipinas ka pa lang, you already calculated, wow, every month, meron akong ganito. No? After a few months, makakapagpatayo na ako ng bahay sa Pilipinas. Wow! I can build my own business. Diba? Pero pag dating mo dito sa Canada, bigla ka nagulat sa reality ng buhay. Amen? Inabot ka na ng 10 years, 20 years, 30 years, hindi ka pa rin nakapatayo ng bahay sa Pinas. Tapos yung business mo, drawing lang. Amen. Kasi, ganun din naman sa akin no, di ba? Yung mga plano ko ngayon, ang drawing pa lang naman, mga kapatid. Not just my drawing, di ba? Tama naman yun naniniwala man tayo mga kapatid, in all things, may perfect time sa lahat ng bagay. Tandaan natin lahat ng bagay sa mundong ito, mawawala lahat Kaya nga ang turo sa atin ng Bible mga kapatid, mag-impok
ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. But it doesn't mean, mga kapatid, it's a sin to become rich sa mundong ito. Hindi ibig sabihin na pag naging mayaman ka sa mundong ito is kasalanan. Hindi naman ganun, mga kapatid. Ang sinasabi dito, mga kapatid, yung worldly wealth, mga kapatid, na sinasabi ng Bible, what a profit a man if he gain the whole world and lose his soul. Yung inubos mo na yung oras mo sa trabaho. Yung wala ka na, you don't have any more time para kay Lord. Tapos wala ka na ring time para makapag-rest. Kasi puro ka trabaho ng trabaho. After that, mga kapatid, yung rest mo, magkakaroon ng peace. Diba? Kasi minsan ganun tayo eh. Masyado nating pinapatay yung sarili natin sa mga bagay sa mundong ito. Hindi naman masama, mga kapatid, di ba? Na magtrabaho. Hindi naman masama, mga kapatid, na magangad tayo ng mga bagay sa mundong ito for our family. But mga kapatid, not to spend, mga kapatid, na maapektuhan naman yung time natin para kay Lord. Amen. Di ba? Na alam mo nang may gawain eh. Si Lord, next week may gawain pa naman. Di naman mawawala yung gawain, Lord. Kaya ang tanong naman kung next week nandito ko pa sa earth. Di ba, mga kapatid? Kasi ang mundong ito, mga kapatid, i-offer ng mundo ang lahat ng bagay sa mundong ito. Si Satan nga hino-offer niya kay Christ eh. They go on the top of the mountain, tapos pinakita niya the whole wealth sa mundo. Anong sabi ni Satanas? Ibibigay ko lahat nitong sa iyo pag sasamba ka sa akin. Kita mo, kahit nga si Christ inoferan. Alam niyo kung bakit? Ang tao, natetempt ang tao, kung saan ka mahina, doon ka ititempt ng demonyo. The devil will not challenge you sa isang bagay na malakas ka. Kung saan ka mahina, doon ka paraging titirahin. Pag mayabang ka, diyan ka titirahin. Diba? Kung chismosa ka, palagi ka makakarinig ng mga good news. Siyempre, sa mga chismosa kasi good news yan. Yung mga bad news, good news yan. Kasi may pagkwentuhan eh. Diba? Nagets nyo? Diba? Yung mga negative, yan ang gusto ng ng mga whisper. Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, may kita mo dyan na sa buhay natin, mga bagay sa mundong ito, walawang dapat mawawala yung oras, yung panahon natin sa Panginoon. Kasi kung saan ka mahina, diyan ka talaga Tingnan mo yung kasalanan natin last week, the same lang naman eh. Unless na lang, may nag-improve. May ginawa ka na namang iba. Dinagdagan natin. Ang temptation, mga kapatid, doon ka kasi yan eh. Kung saan ka mahina, diyan ka talaga aatakihin. Diyan ka ipipid ng demonyo. Di ba? Alam nyo kasi sa physical, tingnan mo sa mga, yung physical na competition, like boxing, di ba? Sa boxing, mga kapatid, titignan mo ano yung weakest point ng kaaway mo. Diba? Kung matigas yung mukha niyan, huwag mo yan titirahin sa mukha. Diba? Hanapan mo talaga. No? Sa sikmura, sa gilid. Kung saan yung pinaka-weakest point niya, doon mo siya atakihin. Kasi bakit? It's useless na kapag matigas yung mukha niya, doon ka suntok ng suntok. Kasi bakit? Kung matigas yung mukha niya, doon ka suntok ng suntok, parang binibigyan mo lang siya ng free facial massage. Amen? Kasi malakas doon eh. Kung saan ka mahina, doon ka talaga atakihin. Amen po. Kaya nga tingnan natin, maraming klase ng kayamanan sa mundong itong, mga kapatid, na minsan ang tao ay pinagpapalit nila. They compromise, mga kapatid, yung kanilang paglilingkod, yung kanilang relationship sa Panginoon. Bakit? Dahil sa mga bagay
sa mundong ito. Pag kinompromise na natin mga kapatid, sabi nga, katulad yan, pag nagsinungaling ka, masusundan yan eh. Darating ang time, di mo na alam kung ano na yung totoo sa sinabi mo. Ha? Yung kasalanan, pag hindi ninyo ng tawad yan, patong lang ng patong yan. Sabi mo, wala naman nakakakita, wala naman nakakaalam. Wala naman maghihinala na may ginagawa akong masama kasi nagsiserve naman ako sa Panginoon. No? Pwede kong sabihin yun, no? Kunyari ako preacher, di ba? Wala naman siguro mag-iisip na si Brother Ronald ay may ginagawang masama, may ginagawang miracle. Wala naman siguro maghihinala na gumagawa ng hindi maganda si Brother Ronald kasi nasa pulpito nagpi-preach yun eh. Sometimes people, they hide themselves sa pagsiserve. Kaya may mga taong gumagawa ng masama, they always talk about God. Di ba? Pag nabuking na, God knows. Di ba? Minsan ganun ang tao eh. Pag ang tao gumagawa ng masama at ang depensa agad Diyos, delikado. Dito to yan. Most of the time, ang mga taong guilty, Diyos ang dito to po yan. Ayon sa survey. Dito to yan. Tingnan mo yung mga taong na gumagawa ng hindi maganda. Ano lumalabas sa bibig? Diyos. Kasi akala nila, pag naging, religious to, hindi mali yung sinasabi nila tungkol sa taong to, religious. Nagtok nga sa amin yun, nakapula, tapos nakasuot eh. Ha? Pero hindi natin ma-hide yung mga bagay na yan sa harapan ng Diyos. Diba? Ano ba yung kayamanan na iniipon natin sa mundong ito? Ha? Ano ba yung kayamanan iniiwan natin sa mundong ito, mga kapatid? Alam niyo, sabi nga sa Proverbs, ang magandang pangalan ay higit sa anumang kayamanan. No? Yung good name, mga kapatid, mas malaga yan kaysa sa anumang kayamanan. Alam niyo, dito sa mundo, wala naman tayong pwedeng iwan eh. Diba? Anong gusto mong maalala ka ng tao? Yung magandang ginawa mo o yung masamang ginawa natin? Alam niyo, yung dalawang lolo ko, even though I never meet them, mga kapatid, yung both side, pero I'm proud to my grandpa. You know why? Kasi yung mga lolo ko, they are all World War II veterans. So, even though mga kapatid na hindi ko sila nakita personally, pero meron silang iniwan na kayamanan. Hindi material na bagay, is not the wealth sa mundong ito, kundi yung iniwan nila, yung magandang pangalan. At mahirap, mga kapatid, ingatan ang pangalan. Kasi pag sinira natin yung pangalan natin, it's not us only, mga kapatid, yung sinisira natin, kundi yung mga susunod pa sa atin. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. And lastly, mga kapatid, ang truth na sinasabi dyan sa Bible, lahat tayo may final destination. Lahat ng ginagawa natin, tandaan natin, lihim man o hayag, meron tayong pupuntahan. Sa Bible, malalaman mo na agad kung saan ka kung langit ka o impyerno eh. Kahit sa CCC. Mababasa nyo dyan yung mga na kay Abraham Bosom, mga kapatid, yung mga holy soul. Mababasa nyo, napaka-clear naman eh. When Lazarus died,
mga kapatid, sino nag-pick up sa kanya? Anghel. Yung mayaman, may nag-pick up? Wala. Kaya pag namatay tayo, at walang sumundo sa atin, napaka-clear. Baka sabihin niyo, Brother Ronald, baka gawa mo lang yan eh. Saan na yun? When the poor man died, he was carried away by angels. Angels pa. To the bosom of Abraham. May anghel na susundo sa'yo. Kaya pag namatay tayo, at walang sumundo sa'yo, doon ka sa mainit. ayun ang tinanong namin dati kay Bishop Bacani. Sa mababasa niya sa CCC, nakalimutan ko lang isulat eh. Mababasa niyo Abraham bosom. Yung mga nasa Abraham bosom, yun ang mga holy soul. Amen? So may final destination ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya even the Bible say, mga kapatid, kaya nga sabi ng mayaman, Lord, isend mo si Lazaro doon sa pamilya ko. But Abraham said, mga kapatid, nandoon ang mga prophets. Pag hindi sila nakinig, kahit pa may buhay yung patay, hindi rin sila maniniwala. Bago natin lisanin ang mundong ito, mga kapatid, napakahalaga na tayo magsabuhay ng salita ng Diyos. Ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos, hindi po yan pakitang tao. Hindi yan madadala sa paporma-porma. Because even the Bible, Lord, nag-preach ako. Lord, nag-serve ako sa iyo. But sabi ng Panginoon, I don't know you. Lumayo ka sa akin, mapagawa ng masama. So, ibig sabihin, itong mga taong ito, nagsiserve sa Panginoon, but behind sa pagsiserve sa Panginoon, parang naging front lang yung pagsiserve sa Diyos. But behind ng pagsiserve nila, meron silang ginagawang hindi maganda. Di ba? Alam niyo, mga kapatid, tayong lahat po kilala ng Panginoon. Lahat tayo, mga kapatid, haharap naman eh. Sabi nga namin sa Pilipinas, kami mga preacher, kita-kita na lang tayo sa finals. Pag wala ka doon, ibig sabihin, ganoon lang talagang buhay. Kaya mga kapatid, never nating i-judge yung kapwa natin yung kapwa natin na nagsiserve kay Lord. Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan yan eh. Maybe ngayon, ikaw yung malakas. Ikaw yung okay kay Lord. Di ba? Pero bakit bumaliktad? After 5 years, 10 years, ikaw naman yung nakahandusay. Tapos, siya naman yung nagsiserve sa Panginoon. Ang mahalaga sa paglilingkod, sabi nga ni Pedro kay Jesus, Lord, ano mangyayari sa taong yan? Yung after resurrection. Lord, ano po mangyayari sa taong yan? Ang sabi ni Pedro, ano naman sa'yo? Kung pagbalik ko, buhay yan. Sabi niya, mind your own business. Kasi darating ang time, hindi naman siya ang haharap sa'yo. Haharap sa Diyos para sa'yo. Tayo mismo. Amen? So sa hapon na ito, mga kapatid, ito lang naman po ang gusto ipaabot ng Diyos sa atin. Lahat tayo sa mundong ito, hindi tayo makakatakas sa kamatayan. Ang kayamanan sa mundong ito, mga kapatid, temporaryo lang. Hindi ibig sabihin hindi malaga. Kundi dapat mas piliin natin ano ba yung mas malaga sa buhay po natin. At yung buhay na yon na magdadala sa atin sa piling ng Diyos. Sa oras na ito, tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hayaan natin sa oras na ito ang pinakakayamanan natin sa paglilingkod. Walang iba ang ating Panginoon.
Alam niyo mga kapatid, isa sa reason bakit ako nag full-time sa gawain. Dahil mga kapatid, one time na nasa Pilipinas po ako, biglang may tinig akong narinig. Alam niyo kung anong sabi ng tinig? Ngayong araw na ito mamamatay ka. Rinig ko ang boses. Nagka-choir ako nun. Choir na po ako nun. Choir na ako. Narinig ko ang boses. Mamamatay ka na sa gabing ito. Alam niyo po, nawala antok ko. Natakot ako. Bakit ako natakot? Because I know kung namatay ako ng araw na yon. Kahit nagpa-choir ako ng time na yon, I know sa buhay ko, baka hindi ako makapasok. But thanks God, yung grace ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, binigyan ako ng pagkakataon. Tayong lahat binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Siya ang ating kayamanan sa buhay natin.